In 2014. In addition to the boats that we gave to the fishermen, we also gave their housewives, micro-enterprises. We felt that there was a need for diversification of the livelihood activities in the community. Sa pamamagitan ng programang ito, nakinabang rin ang 38 bangkerong binigyan ng fiberglass motorized boats na maaari rin nilang gamitin sa pangingisda. Pero para maging matagumpay ang proyektong ito, kinakailangan tumupad sa pangako ang mga bangkero. Agreement between the Department of Education and the beneficiary boatmen is that they should ferry the school children every morning going to school, and then after school in the afternoon every day for 3 to 5 years, so they can actually finish schooling up to high school. The boatmen are also members of the PTA. Partly since the Bangkanang Buhay project involves ferrying the students for free to the schools, we also need to think of the income opportunity of the fishermen. At mula nang sinimulan ang programang ito, kitang-kita ang magandang pagbabago sa komunidad. For Bangkanang Buhay, we have significant number of dropouts. The average dropouts at Katbalawan is in high school is 8%. Last school year, when we implemented the Bangkanang Buhay project, based on our data, this school has 0 dropouts. Mula nung na-implement ang Bangka ng Buhay ng Standard Chartered Act ng PPST, malaki po yung nabago, hindi lang sa livelihood, kundi dun sa values or attitude ng mga beneficiaries. Mas ang community kasi mas madaling maging progressive if lahat empowered. Maliban sa napabuti ang transportasyon ng mga estudyante, hangarin din ng programang magkaroon ng sustainable na hanapbuhay ang ilang mangingisda. Isang pamilya ni Jerry sa 38 beneficiaries ng Bangkanang Buhay program. Ang kanyang amang si Jenny Ramirez ang patunay sa hirap ng kanilang pinagdaanan. Wala pa yung Bangkanang Buhay. Mahirap talaga. Wala kang anak buhay kasi wala akong bangka. Kasawa lang ako ng yung mga lambat. Hindi naman kayo araw-araw nakasama. Hindi kami namin sa pinakababa. Isang daan, kulang ka. Bakit hindi ka sumasagot? 10 beses na akong tumawag. Muntik na akong tumawag sa mga pulis. Nalobat po kasi ako. Nag-drive ka ng lasing. Natulog naman po ako. Kung di ka lasing, ba't wasak ang kotse mo? Hindi nakatulog ang lola mo dahil nag-aalala siya sa'yo. Mama! Honey, just on to use I'm hot. Ano po yung sinabi ni Lola, Ma? Sabi niya wala ka nang dibdib.